Magandang araw mga kaibigan. Update lang muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 Marines. Nakapadala tayo kahapon na i-deposit sa kanilang bank account ang 107,000 pesos. Yung nauna na nating naipadala is 736,000. Kaya ang total nating tulong tumataginting na 843,000 pesos na. Okay, sa ngayon, yung gustong magpadala, wag muna dahil naubos na yung limit ng ating mga GCash. Dalawang GCash yung ginagamit. Kaya i-reserve nyo na lang muna, itago lang muna yung tulong ninyo. Sa September 1, pwede na ulit tumanggap ng cash yung ating mga GCash number. So maraming salamat sa taos-puso ninyong pagtulong sa ating Brave 14 plus 3 Marines. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong video, commentary ng South China Morning Post. Pinag-uusapan ang Marcos hindi niya kayang pigilan ang isang Duterte presidency. Marcos have missed the chance to stop the Dutertes. Kaya nandyan na, abot kamay na ang isang Sara Duterte presidency. South China Morning Post. Ito komentary. Pakinggan natin. China Morning Post wrote, "Has Philippines' Marcos missed his chance to stop the Dutertes? Analysts say Marcos's strategy of accommodation over confrontation allowed the Duterte camp time to regroup and rebuild its political base. Vic Rodriguez, a Duterte ally, put it down to the Duterte charisma. He credited Duterte Carpio with an ability to effortlessly connect, especially with the masses. Without a doubt, her father's daughter. Marcos relies on brute force. Dutertes rely on near-cultic popularity," Rodriguez said. "The family's pride in being Mindanaoan makes many people in Luzon uncomfortable," Rodriguez said. While someone said that a Duterte Carpio win could trigger a significant foreign policy recalibration towards China and raise concerns about institutional accountability, Rodriguez rejected this view, however. "Nothing is farther from the truth. It is classic Marcos disinformation that is unfounded." Rodriguez went on to emphasize that a Sara Duterte presidency will be similar to her Davao legacy of professionalism, efficiency, and the Duterte brand of peace and order. Okay. China Morning Post wrote, Galing, ano? So, hindi kayang pigilan ng Marcos administration ang pagbabalik ng isa na namang Duterte sa Malacanang. Yan ang sinasabi. Kasi, sobrang charismatic ang mga Duterte. Kahit saan sila magpunta. May nabasa akong post ba, si Tatay Digong, no hindi pa siya nakulong hindi na siya presidente, ordinaryong citizen na siya, sumakay siya ng eroplano, itong Davao, Manila. Pagpasok daw niya, tumayo ang mga pasahero at pinapalakpakan si Tatay Digong natin. Wow! Kaya nga, nung nakulong na siya, nasa ICC na siya, nag-survey ang Pulse Asia. Sinong pinagkakatiwalaang government leaders? Nako, napakataas ang rating na nakuha ni Tatay Digong. I think nasa 70 plus. Mas mataas pa siya kay BP Sara, napakababa si BBM. Pulse Asia ang nag-survey. Kaya nagalit si Auntie Claire. Sabi niya, bakit pa isama yung tao na wala naman dito? Nakakulong na nga bakit isama pa? Ito namang Pulse Asia, isinama pa, tinanong kung sinong pinagkakatiwalaan. Ang daming, halos 70% nagsabi na pumili na mataas pa rin ang tiwala nila kay Tatay Digong. Oh.
So, the same thing with BP Sara ngayon. Sa mga surveys, presidential survey man or performance approval satisfaction survey, BP Sara palagi ang nangunguna. Itong latest, ano ba itong latest? SWS ba o Pulse Asia? O hindi, WR numero pala. 55% ang approval rating ni BP Sara, samantalang 55% ang disapproval rating ni Pangulong Marcos Jr. Kita nyo? Baliktad eh. Kaya sa WR numero na latest survey, ang net approval o satisfaction rating ni BP Sara is 28%. Samantalang, 29%. Samantalang si PBBM, negative 22% ang kanyang net approval satisfaction rating. Kaya, agree ako dito sa South China Morning Post na ito na malapit na, it's just a matter of time. Hindi na nila mapigilan ang pagiging pangulo ni VP Sara. Yung impeachment trial na yan, wala yan. It's just a waste of time. Alam naman natin ang botohan dyan. Halos, sabihin mo na lang, lahat ng majority senators boboto ng conviction. Talo pa rin sila. Kasi 16 votes ang kailangan. Kahit ipababa pa nila ang threshold, may pababa nila ng 14 o 13. Sige na lang, pagbigyan natin. Hindi naman lahat yung 13 majority senator boboto ng conviction eh. May magboboto dyan ng acquittal or abstention. Kaya it's just a matter of time bago maging presidente ulit ang isang Sara Duterte. Si Atty. Guanzon, sabi niya, bakit niya sinusuportan si BP Sara? Dahil naniniwala siya na papanagutin, ipapakulong ni BP Sara ang magnanakaw sa kaban ng bayan pag siya ang manalong presidente. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa gipatindog nga balay ni Jemuel Damit nga taga Purok City, Dungaon, sakop sa Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang pag-atupan niya sa gitabang nga yero. So muna ni ang gitabang nga yero nga napulo kabuk nga digis. O karon nakatop na gyud ang ginatabang nga yero og makita gid nato nga nakatop na gyud sila sa ilang gipatindog nga balay. So nindot na gyud nga lantawon. Maayong buntag. Dahok akong pasalamat di ay sa karon, dahok akong pasalamat sa Ginoo nga kuan kini kabalay mi nga sa paano ko. Sir lang kay mana to? Sa sponsor aning scene nga nakabalay mi kay amo magong balay sa Carmen kay nasunog, so nagluon mi diri ilang kuan igsuon sa kumpares. Nakigpuyo lang mo. Nakigpuyo rami nya. Muto dahok akong pasalamat kay
Kay kung wala ning gispon ay gitabang sa mga sindi ng kabalay, nang dahog akong pasalamat ug daghang salamat. Surasunog yun inyong balay. So pila na mo ka tuig nga nakigpuyo lang sa imong igsuon? Kuana, upat na ni kabulan. 4 na Kay kabulan. bago pa may sunugan sa Carmen. So salamat kayo. Daghang salamat po.